wala na talagang gobyerno, kanya-kanya na lang. Tangin ng mga congressman yun. Magandang araw sa atin lahat. Mga kababayan, naku po, nadiskubre na naman ang planong illegal ni Joel Chihuahua. Ako itong mga nagsasabi po na talagang dapat sumunod sa batas, abay sila pa yung gumagawa ng illegal. Yan po yung ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like muna ang video ito mga kababayan. Ito po ay galing sa Manila Public Information. Ang sabi dito, pagkatapos magsagawa ng inspeksyon, si Mayor Isko Moreno Dumaguso sa Alvarez Street, Corner Avenida Rizal sa Barangay 334, Zone 33, ipinag-utos niya ang pagkandado at pagkumpiska, nako po, ng mga heavy equipment at iba pang kagamitang pang-construction sa isang bakanting lote ng nasabing lugar. Ayan, kay Chihuahua ito project mga kababayan natin, no? Napag-alaman na ang naturang lote ay dating covered court na nagsilbing satellite offices ng Manila City Hall na nasa pangangalaga ng Public Recreations Bureau ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Ngunit ito ay illegal na giniba upang bigyan daan ang isang proyekto ni 3rd District Congressman Joel Chua. Ayon kay City Engineer Armand Andres, walang anumang permit mula sa pamahalaang lungsod ang ginagawang paggiba at pinaplanong pagpapatayo ng bagong istruktura sa bakanting lote. Ako po, mga kababayan po natin. No? Ang kapal talaga ng pagmumukha nitong congressman ng 3rd District na si Joel Chua, mga kababayan po natin. No? Dahil nasira na nga po or sadyang pinasira ni Mayor Isko Moreno yung mga illegal na pinagawa niyang barangay hall. Aba ngayon ay gumawa na naman ng pagpipirahan, no? Naghanap na naman ng paraan para makapera po itong si Joel Chihuahua. Mahigpit na po ngayon si Mayor Isko. At syempre, digital na po ngayon lahat, mga kababayan po natin, no? Nasa online na po lahat. So, anytime, pwede sila mag-report. At lalong alam po ng mga taga Maynila ngayon na kung ano po yung isusumbong nila ay agad bibisitahan at titingnan ni Mayor Isko. Lalo na kung kahina-hinala na illegal. At ang matindi pa nito mga kababayan natin, yun pala ay pagmamayari mismo ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Pero sadyang pinagiba para magpagawa sana. Pinagawa nitong si Chihuahua dahil ang kanyang plano ay magpapagawa ng panibagong istruktura. Siyempre, no, alam mo naman, sabi nga natin, kapag may proyekto, may pera. So kapag marirelease nila yung kanilang congressional fund, so kikita na naman sila dyan. Matik, di ba? Yung 30-40 na kinikita daw po nila. Sabi ni Mayor Magalo no, ng Baguio City, ang kababayan natin. So, kaya talagang masipag po sila. So, tingnan nyo po, no? Ito yung mga binabato nila kay Vice President Sara. Actually, sila yung gumagawa eh. Yung lahat na illegal, pagnanakaw, no, pagkakatkong ng mga proyekto, sila po yung gumagawa eh. Kaya kung sino yung nagpaparatang kay BP Sara, yan po yung talagang totoong sinungaling. So walang pinagkaiba po ito kay Claire Castro na mahilig po magparatang kay BP Sara, no, ng kung anumang anomalya o kasinungalingan or fake news. Pero ang totoo, sila po yung nasa palasyo, sila po yung mga totoong sinungaling. At sila po ngayon ang takot na magpa-hair follicle din. Sila po yung takot din sa batas nitong si Senator Robin Padilla. Ngayon, balik tayo dito kay Chihuahua, mga kababayan po natin. No? Mukhang malapit na talagang makasuhan. No? Malapit na talagang mapupuno itong si Mayor Isko dahil sa katarantaduhan nitong si Congressman Joel Chua basta't makapera lang. Imagine mo, no? Yun talagang literal na nagsayang ng pera. Dahil may proyekto na nakatayo, may struktura na nakatayo, sinira pa para lang gastusan. So talaga yung ginagawa ng mga kongresistang ito. Kaya dapat yan mapakulong at dapat no, pabayaran sa kanya yung kanyang sinira no, na dating nakatayo diyan sa lugar na yan. Kaya dapat po mga kababayan po natin no, ay itong si Chihuahua ay managot po dito sa kanyang mga katarantaduhan na ginagawa po diyan sa Maynila. At sana po is ito po ay isa rin sa tutukan ni Mayor Isko
dahil kawawa po, no? At daming pera yung nasasayang dahil sa kanilang ginagawang pagpapatayo ng mga proyekto na illegal. No, wala silang pakialam basta't sila ay kumita lang. Sila po yung gumagawa ng batas, pero sila rin yung mga naglalabag sa batas. Okay, so puntahan naman natin si BP Sara, mga kababayan po natin. Dito po sa isyo ng anomalya ng flood control. Sabi pa noon ni BP Sara na dalawa lang yung talagang may hawak ng pondo ng ating bansa. So, itong si Martin Romualdez at itong si Saldico. Pero ngayon tahimik po sila sa maanomalya na flood control. Kaya para kay BP Sara din, dapat lahat sila ay mananagot. Okay, pakinggan natin itong interview ni BP Sara sa Paris bago siya pumunta ng the Netherlands. Well, lahat sila dapat. No? Hindi lang yung mga contractors. Dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, Mga tauhan yan sila ha. At yung talamak na nanghihiram lang ng lisensya ng mga malalaking construction company. Pero sila pala yung nagpapagawa. meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. Yan ang sabi ko sa inyo, mga kababayan po natin. Yung sinasabi ni Claire Castro na si BP Sara ay fake news. Yan po ay isang paninira at propaganda. Kasi ang totoong fake news ang si Castro, sila po yung totoong fake news. Kasi lahat po na sinasabi ni BP Sara nagkakatotoo. Lahat po na sinasabi ni BP Sara ay totoo. Dito lang sa anomalya ng flood control, tingnan nyo, yung small committee report ay hindi nila kayang i-provide kay Congressman Toby Chanco. Yung minutes of meeting, hindi nila kayang maibigay. Nung tinatanong po ni Congressman Toby Chanco, itong si Representative Swansing sa patungkol sa small committee report dahil may mga insertion po na hinahinala, no, hindi nila kayang ilabas, hindi nila kayang ibigay. Kasi nga po, mabubulkar po sila. Bakit wala silang minutes of meeting? Kasi kung may minutes of meeting sila, malalaman kung sino po yung gumagalaw dito po sa pondo. Kaya itong si Bongbong Marcos, yung sinasabi niyang malinis yung kamay niya, wala siyang kinalaman. Yan po is malaking sinungalingan. Kasi paano siya malinis sa pagbibigay ng mga malalaking pondo na bilyon-bilyon sa flood control na yan, siya po yung pumirma. Kasi kung ayaw mo yung flood control na yan, no, at kung talagang ginagawa mo yung trabaho mo na, ipapacheck mo na sa DPWH kung sigurado ba, no, itong mga flood control na ito, edi sana hindi niya sana mapipirmahan. Hindi sana magsasayang ng billion or trillion na nga. Nasa 1.3 trillion na po yung nakuhang pera para po sa mga flood control na yan. So sana, di ba, kung chinek sana nila ng maayos o kung tinutukan nila yung kanyang klaseng issue, edi sana walang mga ghost project na ito. Pero ganun talaga, mga kababayan po natin. Kikilos sila ngayon dahil naiipit na sila, napipressure na sila. Dahil galit na po ang taong bayan. Sawa na po yung taong bayan sa puro na lang baha. No? At sabi nga ni Joel Villanueva, no? Senator Joel Villanueva, yung tao halos ayaw na tumanggap ng ayuda eh. Dahil gusto nila pang matagalang solusyon sa baha. Totoo naman yun. Alam mo, ang baha, no? Ang hirap kumalaw. Ang daming sakit na makukuha. Kaya di baling magkayod ka na lang, no? Ng sarili mo na hindi ka makatanggap ng ayuda. Basta't wag ka lang mabaha. Tama, di ba? Tuloy natin si BP Sara. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction. Wala nga siyang reaksyon kasi nga wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam o kaya siya ay posibleng kasabwat. Tapos bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. So ito po pinaghahandaan na ni Bongbong Marcos para sa kanyang mga palusot sa sunod na mga kalamidad na dadalhin ng baha.
mga kababayan po natin. Kaya hindi nila pwedeng lokohin si BP Sara, no? At alam nyo, kaya takot na takot sila kay BP Sara kasi lahat na kanyang sinasabi ay totoo. At ako naniniwala talaga dyan. At ina mo itong sa flood control na ito, itong sa mga insertion na matagal na sinasabi ni BP Sara na kahit yung DepEd, na ang DepEd ay gusto nilang pasukan ng mga insertion, pero sa kanila yung pagkontrol ng pundo. Pwede ba yon? Congressman sila pero pasukin nila yung Department of Education para lang kumita sila. Ilan yun? 10 billion pa sinasabi ni BP Sara. Wala na mukha. Ayan si Chihuahua po, no? Sana makulong itong si Chihuahuang ito. At para maramdaman niya yung kanyang mga ginagawa, no? Itong kanyang mga kasinungalingan, itong matatamis na mga salita niya, pero ang totoo, siya naman pala yung gumagawa ng masama. So, pare-pareho lang itong mga buaya na ito. Basta't kaibigan at tikit talaga kay Martin Romualdez. Wala ka talagang maasahan na gagawing matino. So, yan lang po. Salamat.